and Body Works. Nag-iinit na usong umatikabong mga yan. Diskusyon ng solusyon ng talak serye sa telebisyon. Face is Ami Perez. Happy morning sa lahat ng asaw-sawat sa sawera. Handa na po bang talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Ayan, ready na kayo dyan, ha? Balita! Ay namin! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Ating pag-usapan, aminan, awayan at magugkayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Sinong sisimangot? Sinong ngingiti? Hello, kapatid! Magandang Pasko sa Pilipinas. Kaya naman po na makita, makasama ang kanilang mga kaibigan, kamag-anak, naku sa mga kabi-kabilaang Christmas party. Pero sa ngayon po, kami po muna ang inyong mga kasama para pag-usapan at himayin ang ilan sa mga issue ng ating po mga kababayan. Dito lamang po isang serye at Barangay Hall on Air. At po sa internet, kasama na rin natin ang mga kababayan. Tutok po sa kwento ng mga bisita. Talagang non-stop ang pagpasok ng mga papuri sa fanpage. Narito, galing po kay San Kibral. Halang Ami, sawera at sawera ng Cisco. We enjoy your show. Very deep. Sana lang may follow-up kayo sa mga third episodes ninyo. Lalo na yung mga ulo sa show. More pa ako. Oo, meron. Si Dakil ang bahala. Eto na rin kay Net Apa. Wow, grabe talaga namin ang face-to-face. Pumasok. Hindi po wala ang face-to-face. Pinapanood namin. Wow, grabe. Number 1 kayo para sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, binabati rin namin ng isang masaya at maligayang happy birthday ang aming napakasipag na kasama dito sa show, ang ating teleprompter operator. Walang iba kundi si Darlene. Happy birthday, Darlene! Maraming salamat. At syempre, ako pa rin po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At isa pa sa talaga namang lagi natin kasama dito sa Face to Face, umaga, gabi kasama ko rin sa radyo sa 92.3 News FM. Ang AOA, Ami Hands on Air. Walang iba kundi si kapatid na Hans Mortel. Salamat, Siyang! Nako, tama ang sinabi mo. Ramdam na talaga natin ang nalalapit ng pagdating ng Kapaskuhan. Kami po dito sa aming programa, ang aming wish, syempre, sana nga araw-araw na ginagawa namin to, araw-araw may problema kaming nasusolusyonan. Mabuti na nga lang kamot, may mga katuwang kami sa misyon namin yan. Wala pong iba kundi ang Trio Tagapayo! Naku, kung etong tatlong to, lagi talagang tutulong. Sigurado akong marami talagang problema ang mariresolba. Unahin na po natin ang ating legal expert. Super expert! Siya lang naman po kasi ang Chief Public Attorney ng Pilipinas. Mula po sa Public Attorney's Office, Chief Public Attorney Persina Rueda Acosta. Ang ikalawa nating tagapayo ng bayan, nako, spiritual advisor na rin po. Tagapagpaalala, lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan, na peace is the best way to go. Wala pong iba kundi si Father Sunny Merida.
At kanina ay na-mention na siya ni Chang Ami na oo, totoo pong ginagawa nila ng follow-up after po ng programa at mga ilang araw pa pagkatapos nilang mag-guest dito ang iba naming mga bisita. Lalo na yung talagang kinoconsider niya na talagang medyo malala na ang problema. Ako, sobrang concerned talaga ang atin pong family counselor and psychology expert, Dr. Camille Garcia. Ang mga tagapayo ng bayan, mga peacemaker na rin. Kasi nga, Christmas, kaya we wish you a Merry Christmas. Di ba, Chang? Salamat, Hans. Mga kapatid, isang ina po ang nagrereklamo at nag-aalala dahil tinangay di umano ang kanyang menor de edad na anak ng kasintahan nito. Ano nga bang nangyari? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Hindi maipinta ang mukha ni Aling Gina sa tuwing naiisip niya ang kalagayan ng kanyang anak na si Angie. Gusto ko po mabawi yung anak ko. Kasi po, minoridad pa po siya. Hindi pa ako papayag sa ganun klaseng tao kasi masakuliro po siya. Mamimili na lang ho siya kung sinong gusto niya sa amin. Kung yung lalaki na yun o ako. Sagot naman ni Orly. Hindi po totoo yun. Yun po tingin niya sa akin. Niligawan ko po siya. Kaso po, tago po yung relasyon po namin talaga niya. Yung nausap ko naman po siya. Ito niya naman po si mama. Hindi niya po ako pinilit na. May nobyo po akong isa. So, mas gusto niya po yun kaysa kay Orly. Ang alam niya lang nang liligaw po sa akin. Kaya po nasasabi nilang barumbado. Lagi siyang nagiinom. Angeline, sana bumalik ka na sa akin. Gusto talaga kitang bawiin. Orly, sana ibalik mo na yung anak ko sa akin. Hindi ako papayag na makasama mo siya habang buhay. Sana po mapatawad niyo po ako. Ma, ang masasabi ko lang po, mahal na mahal ko po kayo. Mahal ko rin po si Orly. Sino ang mas may karapatan kay Angie? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito po sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, makakasama na po natin ang ina na nag-aalala at naghihinagpis dahil nga tinangay di umano ang kanyang menor de edad na anak ng kasintahan nito. Narito po si Aling Gina Caballero. Pasok! Aling Gina, sino po ba itong anak ninyo na tinangay ng kanyang kasintahan? Angeline Caballero po. Angeline. Ilang taon na po si Angeline? 15 years old po. 15? Opo. Ilang taon po ang kanyang kasintahan? 29 years old daw po yun eh. Ano pong pangalan ng lalaki? Ikilala po siya sa pangalan Orly. Orly. Opo. Ano po ba ang nangyari? Paano nyo nalaman na nagsama na sila? Nawala pong bigla itong si Angeline noong October 21. Oho. Binugbog po muna ni Orly yung anak kong panganay na lalaki bago itinara si Angeline. Sino pong anak ito? Jomar po, yung anak kong panganay. Si Jomar. Ano pong nangyari? Nilapitan lang daw po siya ni Orly ng bigla, tapos sapak po siya. Dugaan po yung labi ng anak ko eh. Tapos may bukol po yung kabilang mukha niya. Bakit ho si Orly pa ang parang malakas ng loob yatang sinaktan yung anak ninyo? Siguro po, nalalaman niya na ayaw namin sa kanya eh. Bakit ho ayaw ninyo kay Orly? Basta guliro po kasi siya, ma'am eh. Oh. Lahat po ng tao sa lugar namin, binubugbog niya po pag nalalasing siya. Ito po bang Orly may karelasyong iba noon o may asawa? Hindi ko rin po alam, Binata ma'am eh. po. Hindi po namin gaanong kilala yun eh. Paano po ninyo nalaman na kasama na niya ang anak po ninyo? Sino pong nakapagsabi sa inyo? Wala na po kami ibang pinaghinalaan kung hindi siya lang po, dahil siya lang po ang binugbog ng anak ko eh. Pinakilala po ba ni Angie na kasintahan niya si Orly sa inyo? Itinago niya po sa amin, ma'am eh. May narinig po akong chismis, ma'am, na boyfriend niya si Orly. Sabi po niya, hindi po, kaibigan lang daw Ito po bang unang kasintahan ng anak ninyo? Bali, pangalawang boyfriend pa lang po niya, yung pagkakaalam ko sabi. Pero hindi po talaga naligaw sa bahay yun eh. Ito bang unang pagkakataon din na lumayas ang anak ninyo at nakipagtanan po, sumama sa lalaki? Pangalawang pag-bisis na po yun, ma'am. Pangalawa? Opo. Bakit po? Paano pong nangyari dun sa una? Nagkahiwalay po o binawi ninyo si Angie doon? Binawi ko po si Angeline doon kasi Muslim po yun eh. Sabi ko po nung sa asawa niya, ipapapulis ko siya pag hindi niya si Angeline ibalik sa akin. Gaano katagal po sila nagsama nung una niyang nakarelasyon? 9 months po, ma'am. Nasaan po ang inyong asawa? Hiwalay na po kami, 7 years na po.
Sinubukan po ba ninyong kausapin ang anak ninyo? Baka kasi merong nagiging problema sa bahay, kaya parang ang nangyayari, tumatakas siya at ang ginagawa nga niya, eto, nakikipagrelasyon siya sa mga lalaki para Hindi doon po, siya ma'am. titira. Hindi po totoo yan. Ang totoo nga po, ma'am, malamahal namin siya ng mga kapatid niya, pero hindi niya lang alam yun. Hindi niya na naramdaman kung gaano namin siya kamahal. Angelin ba naman namin yun? Hindi ko alam kung bakit na siya, ma'am. Niyo ho ba? Rebelde si Angie? Hindi ko po, ma'am, alam eh. Tapos ako nakikita ng dahilan, bakit magrebelde siya eh. Lahat naman para sa kabubuti niya. Si Angie po ba ay nag-aaral pa? Hindi na po. Ayaw niya na po mag-aaral. Nagtanan siya ng unang asawa eh. Bilang isang ina, sa palagay po ba ninyo, Ate Gina, pagkukulang kayo? Wala bang naramdaman na may mali ako sa kanya? Lahat ng suporta sa kanya, lahat ng magmamahal, binigay namin sa kanya. Kasama mo, wala tayo nila, binigay ko ang pagmamahal sa kanila niya. Sa pahuba niyo? Opo. Lahat naman kami nangangaral sa kanya, lang ng papa niya. Kaya po, nagdesisyon kayo mag-asawa. Babiin namin siya sa una yung asawa. Tapos ngayon naman po, tinago niya mag... Years old lang si Angie? Opo, alam ko Ilang po. taong ka? 26 po. Mga kapatid, huwag po niyong palalampasin ang paliwanag ni Orly sa pagbabalik po ng Face to Face. Yan lang kayo. Diretsa ang tanong, Jomar. Bakit ka ginulpi ni Orly? Bakit nga ba? Ngayon sabihin mo! Sabihin mo! Kami po'y nagbabalik sa Face to Face, mga kapatid, at nag-aalala nga po si Aling Gina dahil tinangay di umano ng kanyang boyfriend ang anak niya na menor de edad na si Angie. Tinanong kita, Orly, kanina kung tinangay mo si Angie, ang sabi mo sumama naman siya sa iyo. Saan kayo nagkakilala? Sa Kaliwag po. Tapos, niligawan mo siya. Opo. Hindi ko po alam na may boyfriend pa pala po siya. May boyfriend pa Ano siya. pa mukha mo, mga agaw ka, binugbog mo pa yung boyfriend, Angeline. Maaga mo lang siya Pero sa gaano boyfriend niya. katotoo dun sa nalaman ko sa research na binugbog mo kahit yung boyfriend niyang yun, ni Angie? Binantaan niya po ako nung... Siya pala yung mahanap sa akin na papatayin ako sa loob ng Kaliwag. Pero Sabi bakit papatayin? Ilala mo pa lang naman ni Angie. Hindi ko nga ho alam eh. Parehas kami nakainom po nun. Kapala mukha mo. Yung ba yung bakit kami mga suit na ganyan? Wala ang tao. Anong nangyari dyan? Bakit kami mga suit? Bawal po ito. Ang dahilan, bakit ka napaaway? Sinabi. So, totoo ang mga sinasabi at mga balibala na ikaw basagulero dun sa lugar ninyo. Sa labas po ito. Sa labas po nung... O nga madalas na papaaway o Sinungan. Sa gilid. may Galagalan lang trabaho sa ka ba? tower na ano, Opo. binubugbog niya. Anong trabaho mo? Tapos Nakagatok pag sa palengke. ipapabarangay siya at pinagagawan Nakagatok po sa barangay. palengke. Kargador. Okay. So, yun ang ikinabubuhay ninyo ni Angie. Gano'n na kayo katagal na nagsasama? Wala pa po isang buwan. Mga plano ba kayo? Talagang, anong mga plano ninyo para sa isa't isa? Maayos po yung buhay namin dalawa. Saka po pula kami. Pero Orly, hindi mo ba naisip na minor de edad si Angie? 15 pa lamang siya. Talagang magandang intensyon mo. Bakit hindi ka nagpaalam? Nanligaw ayos, hindi ba? Yung mga anak ko, yung mga nangangarin niya sa anak ko. Bakit sa palagay mo magagalit ang Gina sa... Galit po naman talaga siya sa akin. Bakit nga palagay mo galit siya? Nalalaman niya po doon sa amin sa ligaw namin. Na palaway ako. Singge ako. Hindi ba totoo yung mga naririnig na balita? Totoo yun.
parang lagi ka kung hindi totoo yun. Diretsa ang tanong, Orly, umiinom Opo. ng bisyo mo. Opo. Pag nalalasing ka, kung nananakit ka, si Angie ba ang una mong girlfriend? Hindi. Siya lang ang naging ganon, yung mga dati hindi kayo nagsasama. Hindi po. Bakit? Kay Angie, Pero ka, lasinggo ka. mahal mo ba talaga si Mahal ko po Angie? si Angie. Bilang ikaw lalaki at tumatayong dapat gumagawa ng mga desisyon, ano mo para sa inyong dalawa? May plano ka ba? Hindi. Kung may plano kang pakasalan, magkaroon kayo ng pamilya, o parang ang tingin mo lang dito, hindi ko na sabihin na ba at parang nagbabahay-bayan lang kayo dahil 26 ka na. Bakit hindi mo na lamang ibalik muna si Angie, Orly, at nang makapagtapos muna ng pag-aaral? Ayaw naman po ni Angie. Nasabi ni Angie sa'yo na ayaw niya? Opo. Di daw. Bakit daw? Paano, kung tinato? Ang pagkasinungaling mo. Bakit po, Angie? Angela, kung hindi mo, si binagbok kapatid, pala mo na ng ipin. Gatoon na kapatid niya. Bago may akong babae. Yung anak Gaano ko nga, katotoo binagbok Orly na na binugbog mo yung kapatid ni Angie? Pinantahan niya po ako nung una. Sinungaling ka. Ha? Pinantahan niya po ako nung una. Sino ito? Si Joe Mac po. Kuya ni Angie. Stay sa trabaho yung ano mo, sa aming binabatan. Na uminom ng alak, hindi marunong uminom ng alak, hindi tulad mo. Hans, meron bang gusto makisawsaw muna dyan sa pula? Ano yung question mo? Tanong ko lang kay Orly, bakit kailangan mong bugbugin yung kapatid ng girlfriend mo instead na kaibiganin mo para mas mapalapit ka dun sa pamilya ng girlfriend mo? Kung ngayon, Orly. hindi mo kapagsalita. Po. Tinatanong ka, Orly. Hindi mo kapagsalita yan dahil hindi lasing. Orly, bakit ang nangyayari nga, imbis na maging magkaibigan daw kayo nung kapatid ni Angie, nangyari pa yung ganyan na nagkasaktan kayo? Tutol din. Ha? Tutol din po sa akin. Yung tingin niya po sa akin, iba eh. Ba siya tumitig sa akin, lalo pag ako dadaan. Bakit kayo nagkasakitan nung araw na yon? Dahil sa pinagbantaan ka? Sinugod mo siya or siya ang sumugod sa'yo? Sinugod ko po siya. Attorney Acosta, para maliwanagan si Orly, dito sa nangyayaring pakikipagrelasyon niya sa isang menor de edad at nagtanan pa sila, tinangay, nagtanan, nagsama, ano po ba ang nalabag sa batas ni Orly? Kung tinangay niya at minor yung bata, below 18 years old, pwede siya ma-charge ng kidnapping o serious illegal detention ayon sa Article 267 of the Revised Penal Code. Dahil minor yung tinangay niya. At kung meron siyang mga ginawang pagmanipula, panluloko, pananakot, yon ay magpapatibay na guilty siya ng kidnapping. Ngayon naman, kung yung bata ay kusang loob na sumama, pero may halo ding panluloko, pang-inganyo, pang-incite na nagawa itong si Orly, pwede naman siya makasuhan ng simple seduction at inducing a minor to abandon his home. Ano pong parusa niyan, attorney? Yung kidnapping ay reclusion perpetua to death. Doon naman sa simple seduction ay prison correctional. So sa inducing naman to abandon his home, yung bata, para magtanan, umalis, ganun din, 6 na taong pagkabilanggo. Maraming pong salamat, Attorney Acosta. Hans, narinig na natin ang bawat panig. Ano ba ang opinyon ng ating mga sausawero at sausawera?
Kapatid, first round tayo ng ating botong hands. Sino ang nasa tamang rason dito sa ating isyung ito? Ang ina na gustong bawiin ang kanyang minor de edad na anak o ang lalaki, ang boyfriend na nagsasabing kusa namang sumama sa kanya ang bata? Pula ba tayo o puti? First round, botong hands. Taas na yung mga placard na yan. Go! Ay, nakutsyang! Mukhang naging napakalinaw ng paliwanag ni Attorney Acosta tungkol sa sitwasyong kinakaharap ngayon ni Orly. Kaya naman hindi ka takataka na ang nakikita nating kulay sa ngayon ay sumasang-ayon sa panig ni Ate Gina. Mga ka-face-to-face, narito po ang nakakatandang kapatid ni Angie na ginulpe at binugbog di umano ni Orly. Magsasalita na. Narito po si Jomar Caballero. Pasok! Doon tayo! Oh, ano ba? Diretsahang tanong, Jomar. Bakit ka ginulpe ni Orly? Bakit nga ba? Ngayon sabihin mo! Sabihin mo! Bakit mo sinapak? Wala kang alam, di ba? Lubugbog mo ka ng mga kapatid mo, di ba? Binugbog ko? Bakit hindi? Sinasabi sa'yo, hindi Mga nga namin kapatid, ang sinasaktan yun kwento eh. po tungkol sa panggugulpe ni Orly sa kuya ni Angie, malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Huwag po kayong aalis. Ang nagsabi ba sa'yo si Angie? Angie po. Di ba kinumpronta mo na ako, may kutsilyo ka pandala noon nung una? Uy, wala akong dalang kutsilyo. Ha? Face to face, pagtaturan, harapin mo, face to face. Don't go away, magbabalik ang Face to Face dito sa TV5. Face to face, face to face. Mga kapatid, kayo po'y naktutok pa rin sa Face to Face at ikukwento po sa atin ni Jomar ang nangyaring panggugulpi daw di umano ni Orly. Si Orly ang pumunta sa'yo? Opo. Siya ang nagsimula ng away? Siya. Paanong nangyari, Jomar? Nung tapos na yung inuman namin, nag-usap na lang kami ron sa labas. Ngayon siya dumating, nag-aamok. Hindi ko alam kung ano problema niya, tinatanong ko muna. Inahamon niya ako ng suntukan. Tinatanong ko pa rin kung ano problema niya. Nung pagharap ko sa kanya, sinapak niya na ako. Una, hindi muna ako lumaban sa kanya suntukan eh. Dahil hindi ko talaga alam, tinatanong Kailan ko mo pa siya. nalaman na nagsasama na sila ni Angie? Hindi ko alam, kumbaga, naalaman ko lang dahil sa chismis. May nagsasabi na rin sa akin na ganito sila. Ang sinasabi ko, okay, sige, ginusto siya ng kapatid ko eh. Pero, hindi man lang ako binabati o magpaano sa akin na ipaalam niya na, oy, syota ako ng kapatid mo. Yun na nga lang na may syota na yung kapatid ko eh, binugbog mo rin. Di ba, lasing din, parehas kami walang alam. O anong dahilan mo, bakit mo kayo pinag-aaganon? Binantaan niyo akong dalaw eh. Oo, binantaan! Sino nagsabi naman sa'yo? Di ba, kapatid ko? Ang ibig mo sabihin, may galing sa'yo ng kapatid ko, ganon. Ang nagsabi ba sa'yo si Angie? Angie po. Di ba, kinumpronta mo na ako, may kutsilyo ka pandala noon nung una? Uy, wala akong dalang kutsilyo. Ha? May kutsilyo ka pandala. Ah, di ba, sabi mo sa akin, Jomar, sasaksakin mo ako, di ba? May dalang kutsilyo, nakapanyo ka pa. Ha? Ngayon umalis ka, nabitbit mo yung kutsilyo, hindi mo na ako kinumpronta. Yung pangalawa, yun na yun, yung inupakan mo ako, di ba? Yun ang sinasabi ko sa'yo, wala akong alam eh. Ilang naman ang kinakatuwiran ko rito eh. Wala akong dalang kutsilyo nun. Bakit hindi mo kasi sinubukang makipag-usap ng maayos, Orly? Yun ang sagutin mo. Hindi Kinausap ko sa na. lahat ng bagay, ang sagot ay yung makipagsapakan ka. Hindi ba? Tayo ay mga tao. Ang tao sa tao, nag-uusap ng maayos. Hindi lahat dinadaan sa dahas. Di ba? Wala namang utak yun eh. Tingnan nyo nga itsura niya, no? May taga sa mukha. O, hindi na naman nagkarin sa'yo yan kung iinsultuhin mo rin naman. Eh dapat nga, anuhin niya ako eh. Mahalin niya ako eh. Hindi yung gaganunin niya ako eh.
Yun nga ang pilit namin ipinaliliwanag kay Orly na Orly, kung talagang gusto mo na magustuhan kanila at matanggap kanila para kay Angie, dapat ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka na mapangasawa at makasama ni Angie. Hindi ka ngayon makasagot. Hindi naman po ako ng tawad sa kanila eh. Paano? Kaya ano, pag-uwi natin sa ano, babantayan mo na uli kami? Maganda yung dito pa lang. Para hindi yung pagdating natin doon, plastikan. Hindi naman kami plastic eh. Oo. Kaya ngayon ako ng tawad sa inyo, di ba? Hindi kaya si Angie naman ay nagpaparating ng kwento na mali at hindi tama, kaya umiinit ang ulo ni Orly? Wala, dahil ang mama ko lagi nakakausap niya eh. Dahil kung sa akin, walang marinig sa'yo ng kapatid ko eh. Dahil ang mama ko, syempre nagalit. Mga ka-face-to-face, ang isa pang kapatid ni Angie po ay magsasalita na rin. Narito po, si Grace Caballero. Pasok! Grace, kailan mo nalaman yung pakikipagrelasyon ng kapatid mong si Angie kay Orly? Hindi ko po nalaman eh. Naano ko lang po sa kanya na yung nag-text na tumatawag po si Orly para saktan po yung kuya ko. Bakit daw niya sasaktan? Hindi ko po alam kasi tinatanong ko po sa kapatid ko eh. Andiyan, sino ba yung tumatawag sa'yo? Nagte-text sa'yo. Kasi mamaya-maya po siya tumatawag. Tapos sabi po ng kapatid ko sa akin, wala. Tapos ang sagot niya na sa cellphone, nakausap niya to, wag mo nang gawin yun, wag mo nang gawin yun. Kinukulit ko po yung kapatid ko. Sinasabihan mo si Angie? Opo, sinasabihan ko po. Nasabihan si Orly na wag nang gawin yun? Opo. Tapos, naniniwala ka ba na talagang basagulero itong si Orly? Naniniwala po ako kasi marami rin po akong kilala sa lugar namin. Yung po lagi yung inaano sa kanya, basagulero po siya. Hindi mo ba sinubukang kausapin si Angie at pinaliwanag sa kanya na ganito ang problema kay Orly? Opo. Kaya lang po, matigas po talaga yung ulo ng kapatid ko eh. Pag sinasabihan po namin siya, nagtitext lang po siya, pasok dito, labas po sa kabila. Hindi niya po kami iniintindi. Bakit sa palagay mo nagkaganon si Angie? Hindi ko rin po alam sa kanya kasi kung gugustuhin niya po na mapaayos po yung pamilya namin kasi magulo na nga po dahil broken family po kami. Nasa kanya na po yun. Mag-ahanap po siya ng matinong lalaki, ibabahay siya, kaya siyang pakainin. At may matinong trabaho. Kinausap po ba siya ng tatay ninyo? Kinausap po siya, pero hindi rin po siya nakikinig eh. Parang ang ano na lang po ng tatay ko, sige, doon ka masaya kasi pangalawang asawa niya na po yan eh. Mga kapatid, ang tiyahin po ni Orly na magpapatotoo na mabait naman po na tao ito at taliwas sa mga ibinibintang po ng pamilya ni Angie ay magsasita na. Narito po, si Ruby Paulino. Pasok! Ate Ruby, bakit po ninyo nasabi na mabuting tao naman si Orly? Maliit pa lang ho sila, kaagapay na rin ho nila ako. Bali, ako na rin naman tumatayo sa tumitingin sa kanila kasi hiwalay ho sila sa magulang nila. Nasaan po ang mga magulang ni Orly? May sarili na rin ng pamilya. So, laki po siya sa lola nila. Yung lola naman po nila is biyanan ko. Hindi ko po siya totally pamangkin. Pamangkin po siya ng mister ko. Tama po kami nung tiyuhin niya. Maliliit pa po sila hanggang sa ngayon. Ilan po silang magkakapatid? 5 po. 5. So, yung 5 yun, lumaki po kasama ninyo at ng lola. Bakit po yung nanay nila may ibang pamilya na? May iba na hong pamilya. Yung tatay, ganun din? Yung tatay po naman nila is nasa Canada na po. Na hiwalay din po na mama niya. Pero nakakausap po nila? Oo. Nakokontakt po naman nila. Meron po silang komunikasyon. Pinayuhan niyo po ba si Orly? Oo, pinayuhan ho namin. Willing naman ho yung babae. Willing naman ho si Angie na makisama sa pamangkin ko. Siya ho mismo ang pumunta sa amin. Siya rin mismo nagtitext, tumatawag. 15 anyos lamang po si Angie.
Alam po namin yun. Alam po namin na minor de edad si Angie. At alam din po namin na talo kami. Pwede kaming kasuhan. Mga kapatid, ang mga revelasyon po ni Aling Ruby tungkol sa pagkatao pa ni Orly, malalaman po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Nagkasakit si Mama, sinunong ano kay Mama ako. Wala ka naman kasing iniisip, hindi kaligayahan mo lang eh. Sana iniisip mo si Mama. Bakit ako? Iniisip niya ba ako? Hindi, di ba? Sana intindihin mo. Intindihin mo kasi... Ano iintindihin ko? Inimis nga kayo, hindi niyo ako naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa amin. Miss Ami Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of JOC Dental Clinic, Philip Stein, Face and Figure, Skin Glow by G-Max, Salon de Manila, Plains and Prints, Gloss Nails, Watercolors Makeup at Shangri-La Mall, Angel Wings and Beautiful Things by V. Hans Mortel would like to thank Dr. Money and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Diamond Sport Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales Apparel and Shoes. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Samstre. Guardian Alcohol. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang. This program is brought to you by Kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face. Balikan ko lamang po yung tanong ko kanina kay Aling Ruby. Bakit po sa palagay ninyo nasabi ninyo na mabait na tao si Orly? Hindi naman ho talaga totally masamang bata to eh. Pero ang Siyempre, sinasabi po, kilala siya dun sa lugar ninyo na basugulero siya. Hindi naman ho. Bakit ho sa palagay ninyo madalas siyang napapaaway? Kasi ho barkada eh. Oo. Siyempre pag may barkada, tapos yung dating ng barkada eh iba, at napapaaway. Kaya ho siya napapaaway. Minsan pinagtatanggol niya din yung sarili niya. Tsaka yung, minsan ho, hindi nagkakaintindihan sila. Kaya napapaaway ho siya. Pero hindi naman ho talaga siya palaaway. Nakakasama lang. Matagal na po ba ninyong kasama si Orly? Oo. Kayo po'y nakatira sa isang bahay. So masasabi po ninyo na parang ang kinagisa nilang ina ay ang lola nila. Mula pagkabata, si Orly po ba marami nang naging girlfriend? Pang-ilan po si Angie? Si Angie po ang una niyang girlfriend. Nakilala niyo na po si Angie? Oo, kasama na ho namin sa bahay eh. Siguro mga isang buwan ho. Kasi ho, tinahanan na niya eh. Una na niya itinahanan, binawi ho eh. Tapos nagtrabaho ho si Angie, nagkaroon ho sila ng contact by cellphone. Oo. Na tuloy pa rin ho yung relasyon nila ni Angie kahit binawi na nila nung una. Hindi namin binawi si Angie sa inyo, hindi nga namin alam eh. Paano mo, kasama ka ba? Nang bawi ng nanay mo? Ate Ruby? Siyempre kapatid ako eh. Binawi nga niyan. Una niyang binawi sila ang kasama. Ikaw lang. Alam namin nagtatrabaho si Angie. Binawi mo. Nakikita si Angeline kahit pinatago nyo. Ang sabi ng mga sabi ng mga kamag-anak nyo, oras na lumabas yung dalawa, ipapakita nyo sa nanay ko. Nung unang tanan. Nanay mo lang ang nagpunta sa amin. Nung unang tanan. Sabi wala akong karapatan kasi kapatid ako. Wala nanay ko lang. Nanay mo nga lang ang nagpunta sa amin at binawi si Angie. Pinayuhan niyo ho ba si Angie? Oo, pinayuhan. Talaga humigas din ho ang ulo ni Angie. So sa palagay po ba ninyo, itong pinagdadaanan ni Angie ngayon, marahil ay baka siya ay nagre-rebelde lamang sa kanyang nanay at mga kapatid at nagagamit lamang niya si Orly, di kaya? Hindi naman ho. Talaga hong willing na rin ho siyang makisama kay Orly. At saka wala na rin ho siyang balak na bumalik sa nanay niya. Kahit daw ho siya bawiin. Hindi po ba ninyo sinubukang pilitin si Angie na umuwi sa nanay niya? Amin pong sinabi yan. Ano pong sinagot? Namin. Dahil sabi namin, kaso nga ho yan. Malaking kaso at malaking gulo. Ang sagot naman ho ni Angie hindi na raw ho siya babalik. Kay Orly na lang daw ho siya. Mga kapatid, sasamahan po tayo ngayong umaga ng babaeng ipinaglalaban po Orly pero gustong bawiin ng kanyang pamilya. Nasa isang kwarto po siya
At para makausap po natin, narito po si Angie Caballero. Narinig man, Angie, yung naging pag-uusap dito kanina, hindi ba? Opo. Gusto ko lamang malaman, Angie, talagang totoo ba ang sinasabi ng Tita Ruby mo na ayaw mo nang umuwi sa inyo? Ayoko na po talaga umuwi sa amin. Bakit? Ayoko na po makisama sa kanila. Pero Angie, sila ang pamilya mo. Nanay mo yan, mga kapatid mo. Napakabata mo pa. Hindi mo ba naisip na nasasaktan mo ang mga pamilya mo sa ginagawa mo? Naisip ko rin po, kaso yung gusto lang nila, yun lang yung gagawin ko. Yun yung hindi ko kaya. Siyempre, ako din, tao rin naman ako na may karapatan. Gusto kong gawin yung gusto ko. Kaya ko namang gawin, kaso ayoko yung pinaghihigpitan ako masyado eh. Dahil ikaw nalang nag-iisang babae. Angie, gusto ba mamatay na lang si Mama kaya isip sa'yo? Hindi mo ba alam ang unang ginawa mo? Nag-asawa ka! Sino nag-alaga kay Mama? Nagkasakit si Mama! Sino ano kay Mama? Ako! Wala ka naman kasing iniisip, kundi kaligayahan mo lang eh. Sana iniisip mo si Mama. Bakit ako? Iniisip niya ba ako? Hindi, di ba? Sana intindihin mo! Intindihin mo kasi... Ano iintindihin ko? Inimis nga kayo, hindi niyo ako naiintindihan. Ikaw ang hindi nakakaintindi sa amin! Sinasabi namin sa'yo, Angie, mag-aaral ka, di ba? Sinabi ko yun sa'yo! Yung unang nagtanan ka! Kumuha ka ng kutsilyo, naglaslas ka! Sabi mo, magbabakamatay ka, tama ba yung sinabi mo sa akin? Angie, ano bang sama ng loob mo sa pamilya mo? Ayoko lang kasi yung mga ginagawa nila sa akin. Ano nga ang ayaw mo? Ano bang ginagawa nila sa'yo? Hindi ba't ang gusto lang naman nila, Angie, ay mag-aral ka? Ang makikinabang nun ay ikaw din. Walang ibang tao, kundi ikaw din, Angie. Gusto ko lang naman sana kung may gusto ko yung kaya ko naman sabihin sa kanila. Paano ko makakaya sabihin eh, ang hihigpit nila. Hindi naman kami may nagiging barumbado rin ako eh. Dahil sa inyo. Hindi ka naghihigpit si Mama. Ang gusto niya lang, kung may boyfriend ka naman sana, paakit mo sa bahay, ipakilala mo sa amin at sa kanya. Alam nyo pa lang na ayaw nyo na agad, diba? Bata ka pa kasi, diba? Sabi namin mag-aral ka eh, ikaw ang ayaw eh. Ikaw rin gumagawa mismo ng sarili mong kapahamakan, sinasabi ko sa'yo. Angie, masasabi mo bang mahal mo talaga si Orly at nakikita mong kayo ay magsasama sa mahabang panahon? Opo. Mahal mo si Orly? Opo. Mga kapatid, naghihinagpis po at nag-aalala ang pamilya ni Angie sa ginawa pong pagsasama nila ni Orly. At sana nga po makausap ng Rio Tagapayo ang ating pong mga bisita, lalo na po si Angie, para matulungan po natin sila sa kanilang pinagdadaanang problema. Kayo pa rin naman eh. Hindi naman Pero hanggang wala kang 18 years old, hindi kayo pwede magpakasal. Hanggang ngayon, pwede kang bawiin ang nanay mo. Wala kang Pero yung tama yung kaya nga sinasabi ko sa kanya, yun yung magiging problema eh. Kaya lang naman mag-welcome, hindi ganyan puro away. Mapalapit si Orly sa pamilya mo. Kasi hindi mapapalapit si Orly kung hindi ka uuwi sa inyo. Hindi po pwedeng gawin mong solusyon yung pagsasama mo kami. Dapat ang unahin mong milutasin ang problema mo sa pamilya mo. Sa ating pong mga panauhin, sana'y nakatulong po sa inyo ang counseling na ginawa ng ating trio tagapayo. Gayunpaman, meron pa ho silang mensahe sa inyo. Simulan ko lamang po kay Attorney Acosta. Sa pagkausap namin kay Angie ay mukhang malabo na siya ay makumbinsi na iwan itong si Orly sapagkat ayon sa kanya ay parang meron ng bunga yung kanilang pagsasama. Sabi nga nila, bawat tao may kani-kanyang choice. Ang magulang, gabay, tama at wasto. Kapag hindi sila sumunod,
wala na po tayong magagawa, nandun na po yun. Kundi lagi nating suportahan pa rin at damayan ang ating anak kahit sa panahon ng kanyang pangailangan. At ikaw naman, Orly, sana ikaw din ang kukumbinsi kay Angie na umuwi at sikapin mo, Orly, na mapalapit sa kalooban ng iyong mga magiging bayaw. Pag 18 years old na si Angie, pwede na kayo magpakasal ng iyong magiging hipag. Mapalapit ka sa kanila. At si Angie ang magiging tulay at ang inyong magiging anak para kayo ay maging magkakapatid. Kumaga in-laws. Yan. Maraming salamat po, Attorney Presida Rueda Acosta. Dr. Camille? Marang sabihin nyo na talagang si Orly ay hindi maganda dahil kasi na maging mapapangasawa dahil kasi siya ay barumbado. Pero isipin nyo, hindi nyo nakita kung ano yung kabutihan ni Orly na maaaring nakita ni Angie. Kaya ito ang dapat bigyan natin ng tsansa. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny? So, napag-usapan ninyo ni Orly na mag-aantay po siya sa pagdating ng wastong edad, gulang ni Angie. At pwede niyang isauli si Angie, ngunit patuloy pa rin siya sa pagsubaybay sa kanyang minamahal na si Angie. Kaya magiging maganda po ang ending, ang katapusan at wakas ng kwentong ito kung kayo'y magkakasundo at ikaw, Angie, susunod po sa nilalaman po ng ating batas. At sinabi ko rin sa iyo na huwag mong ilagay ang sarili sa kapahamakan, pagiging basagulero, dahil mayroon kang nabubuong pamilya. Maraming pong salamat, Reverend Father Sunny Merida. Angie, narinig mo ang sinabi ng ating mga tagapayo. Opo. Bibigyan kita ngayon ng pagkakataon na sabihin ang mga nais mong sabihin sa iyong mama at sa mga kapatid mo. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo. Sorry sa lahat. Sorry sa mga nasabi ko. Wala ka lang. Mahal na mahal po kayo. Naka makatulong na mga kain na naninisip kita. Lang po. Ano po, mapatawad niyo po ako. Kung naman po pababayaan si Angie. Sensya na, Joma. Ano, mapatawad mo ako. Masasabi ko lang sa'yo, magbago ka na lang. Ako hindi naman talaga ako tutol eh. Tanggap ko na yun. Basta huwag mo na lang pababayaan ang kapatid ko. Ako yan, hindi ko pababayaan. May papangako mo yon, Orly. Ako po yan. Ate Cathy? Ingatan mo kapatid sa Orly ah. Balat. Nanay. Baby. Huwag ka sa mga ko. Tawag ko, ma. Hindi ko pababayaan si Angie. Ano po, mapatawad niyo po ako. Baby, meron ka pang gustong sabihin kay Orly? Sabi ko lang po sa kanya, sana huwag niyo pababayaan. Saka kung naliman yung naakala namin sa kanya, sana baguhin niya na lang. Ipakita niya lang sa amin na hindi siya ganun tao. Ate Ruby? Ano man yung pagkukulang ni Orly, andito kaming buong pamilya namin na handa namin naman suportahan ng kapatid niyo. At pinapangako namin sa inyo na hindi namin pababayaan. Kung ano man yung mga nasabi namin sa inyo o mga masasakit na salita na narinig niyo sa amin, humihingi kami ng pasensya sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga panauhin.
Amina na po tayo mga kapatid, napakaraming aral na naman po tayong natutunan mula sa ating issue ngayong araw na ito. Marami po sa atin ang handang ipaglaban ang ating pagmamahalan. Hindi po natin inuurungan ang sinumang hahadlang o sisira sa ating relasyon. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon po ay tama pa ang ating ipinaglalaban. Sa oras na marami na po ang nag-aalala at nasasaktan sa ating pakikipagrelasyon sa iba, mas mabuti sigurong itigil na natin ito. Para sa mga bata at sa mga menor de edad, sana makinig po tayo sa sasabihin ng ating mga magulang. Huwag po sana tayong magmadaling umibig. Paalala lang po, may tamang oras para sa lahat ng bagay. At para sa mga ina na kagaya ko, maging matalik na kaibigan po sana tayo. Sa kanila, pakinggan natin sila sa mga oras na kailangan po nila tayo kung sila po ay may problema. At ipadama natin sa kanila na lagi lamang tayong nandito sa tabi nila. Maraming salamat po sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating mahal na trio, tagapayo, ang mga sausawero at sausawera, at syempre sa ating po mga bisitang nagkwento ng kanilang buhay. Paalala lang po, laging narito ang face-to-face para mapakinggan po ang inyong mga problema at mabigyang lunas po ito kahit na paano. Welcome po kayong lahat dito sa amin. Ako po muli ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face-to-face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Hindi ko nang bulit ang yun na nagpapakalasing. Ang inom ko po, moderate. Hindi ka nagpapakalasing, nakahiga ka na sa lupa. Wow, moderately lang. Nakahiga ka na sa Okay lupa. po. Ang grabe po yung galit ko sa kanya. Bakit ka galit sa kanya? Sa ginagawa po niya sa anak ko, sa akin po. Ano pong ginagawa niya? Talagang andyan po lagi yung niya yung anak ko, mga anak ko sa isang bagay na wala namang kabagay-bagay. Tatapikin niya minsan, hindi lang ako kumikibo, ma'am, kasi po naiya ako dahil tinutulong ko pala sa magulang Tayo ko. magharapan, ating pag-usapan, aminan, awayan at magukrayan. Gusto mo bang makisaw-saw taran? This program